Hiwaga nga matipapakalo! Alamat ng Bundok Kanlaon. Noong unang panahon, merong isang malupit na namiminsala sa mga tao, Papa Jepoy. Wala itong sinasanto, wala itong pinapatawad. Ang ulupong na ito ay may 7 ulo at ang 14 na butas ng ilong ay may nagbubuga ng usok. Alupit, di ba? Ulupong. Ulupong. Ano yan? Ahas. Ahas. Tapos 7 ang ulo. 7 ang ulo at 14 ang butas ng ilong. Mapaminsala. Mapaminsala. So, bawat ulo may ano? I-drawing mo yan. Mukhang wala tayong marker, no? Wala. No? Number 1, walang marker. Ba naman yan? Napaka-toxic nito katrabaho. Number 1, walang marker. Pambira. Wari bang wala nang makakagapi sa ulupong na ito? Parang ang galing mo makapagdamag. Kumbaga wala, unbeatable itong Papa Jepoy, itong ulupong na ito. Marami siyang napapatay. Marami siyang binubura sa lugar na yun kapag nagagalit. Ngayon, kumukonsulta si Haring Maaw sa mga pantas at isang manggagamot ang nagmungkahi na kailangang mag-alay sa ulupong ng isang magandang dalaga upang ito ay mapatigil sa pamiminsala. Kailangan pala may alay ito, Papa Jepoy. Pinaabot naman ng pari sa mamamayan ang utos na iyon. Sa takot nilang sila ay aalay, nagpinta ng mukhang mga dalaga, lahat sila ay pawang pumangit. Para sila nag-disguise. Nag-disguise, gumagano no? Gumagano no? Nag-disguise sila. Parang TikTok. Gumagano yung mga babae. Pumapangit. Pinapapangit nila yung sarili nila. Makalibas ang ilang buwan, bigong bumalikang pari. At wala na pong magandang dalaga sa lugar. Ano yung tsura? Ha? Ano yung tsura ng babae? Alam mo naman na love kita, cute mo pag nagagalit ka. Di ka maiyahag kita, huwag ka nang magtatampo. Ikaw. Lamang ng lahat sa alitan. Alam mo naman na love kita, cute mo pag nagagalit ka. Di ka maiyahag kita, huwag ka nang magtatampo. Tapos, ano nangyari? Ngayon, yung mga mukha ng mga babae, umitim yung balat, yung mga mukha, pangit. At tanging si Prinsesa Talisay na lamang ang natitirang maganda. Talisay. Ngayon, para bang napabalitaan. Ilang buwan, bigong bumalik ang pari. Sabi niya, wala na pong magandang dalaga, nasunog ang kanilang mga balat at mukha nang abutin sila ng apoy nang ibinuga ng ulupong. Tanging si Prinsesa Talisay na lamang ang natitirang magandang dalaga rito. Pagbabalita ng pari kay Haring Maaw. Nalungkot ang hari sapagkat maging si Dato Sagay ay nagpatunay sa ibinilita ng pari. Samantala isang banyaga ang nagkataong nakabalita sa pananalanta ng ulupong. Ipinahayag niya sa hari ang kanyang nasang pagtulong na puksain ang ulupong. Napangiti si Prinsesa Talisay at nawika niya sa sariling salamat. Pinagdarasal ko ang kanyang tagumpay at kaligtasan. Napakakisig niya. Matapang ka magiting na binata. Kung mapapatay mo ang ulupong ay magiging iyo ang kalahati ng aking kayamanan at ang aking kaisa-isang anak na si Prinsesa Talisay ay mapapa sa iyo. Yun yung sabi ng hari. Ngayon, naglakbay silaon ang binatang banyaga. Sa kanyang paglalakbay patungong bundok ay
nasa lubong niya ang langgam. Hoy langgam, ako si Laon, sabi niya. Sabihin mo kay Haring Langgam na may utos ang Panginoon ninyong si Laon. Lahat ng sundalong langgam ay papupuntahin sa bundok at papatayin natin ang namiminsalang ulupong. Ito ay para rin sa inyong kapayapaan. So naganda na ang mga langgam, Papa Jepoy. Ganun din ang sinabi ni Laon kay Haring Bubuyog. Haring Lawi naman, inuutusan din niya. Handa kaming tumulong, Haring Kanlaon. So lahat ng mga hayop, in short, Tutulong. Re-respect. kinuntsaba niya Oo. na ganito, yung ulupong, Oo. Susugurin nila yung ulupong. yung perwisyo. Nagsisugod silang lahat sa bundok. Doon, naganap ang isang umaatikabong bakbakan, Papa Jepoy. Halos matabunan na ang ulupong sa dami ng langgam. Kumbaga, inaatake talaga siya. Ang dami. Inakagat nila ang mga pagitan ng kaliskis, singit, at liig ng halimaw. May singit pala tong ulupong. Paano magkasingit siya? Walang payan. May singit to. Sabi dito, may singit to. May liig. Di ba ang singit? Ito yung ganito. Oo. Ang singit. Oo. Oh. Wala naman siyang kamay eh. May liig din siya. Di ba? Ito yung singit. Singit. Wala naman siyang paa eh. Paano magkasingit yan? Isang diretso lang yan. Yan na naman tayo eh. Ang ganda na eh. Heling na ako eh. Ngayon, tinutusok naman ng mga bubuyog ang mga mata ng ulupong. Hindi nila pansin ang ibinubugang apoy ng kalaban. Patuloy sila sa kanilang pakikipaglaban, Papa Jepoy. Samantala, sa kaharian ay hindi mapalagay ang mga tao. Umiyak si Prinsesa Talisay, humihingi siya ng tulong sa kanyang amaing, si Dato Sagay. Nagpasya si Dato Sagay na sundan si Kanlaon upang pigilan na ito sa iba pa niyang binabalak na gawin. Pinagsisigawan naman ng mga taong bayan na si Prinsesa Talisay ang ialay sa ulupong kapag nabigo si Kanlaon sa labanan. Mukhang namimiligro yung magandang dalaga. Pag nabigo daw ito si Kanlaon, ang iaalay yung maganda. Sa ulupong. Sa ulupong. Sabi nung hari. Si Dato Sagay at ang kanyang mga kawal ay nakarating sa bundok. Inabutan nilang dinudukot na mga lawi ng mga mata ng halimaw. Lumapit si Laon at tinagpas sa mga ulo ng ulupong, Papa Jepoy. Nasaksihan nilang lahat ni Sagay ang mga ito. Nakabalik sa kaharian si Laon. Mga langgam, mga bubuyog, tuwang-tuwa. Na ibinalita sa Dato Sagay ang kagitingan ni Kanlaon. Nanalo. In short, Papa Jepoy, talagang napuksahan nila itong... Nanalo. Haring Mao, ang lahat po ng ito ay hindi ko magagawa kung wala ang mga kaibigan kong silanggam, bubuyog at lawin. Sila ay ating pangalagaan sapagkat sila tulad natin ay nilikha rin ng Diyos. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kaibigan ko. Sabi nila on. Napuksahan nila eh. Kumbaga, sipin mo, 7 ulo, nagbubuga ng mainit yun eh. Natalo nila, Papa Jeff. Dinukot nung lawin, yung mata. Tapos? Natalo. Noon din ay binigay ni Haring Mao ang kalahating bahagi ng kanyang kayamanan at si Prinsesa Talisay ay ibinigay na rin kay Kanlaon. At sumang-ayon naman itong si Prinsesa Talisay dahil napakakisig ni Kanlaon, Papa Jeff. Kondisyon ba? Kondisyon. Ang ganda ng katawan. Oo. Kaya naging maligaya ang dalawa, Papa Jepoy, at mula noon, ang bundok na pinangyarihan ng kamatayan ng ulupong ay tinawag na Bundok Kanlaon. Doon yung ulupong. Oo. Upang bigyang karangalan ang kabayanihan ni Haring Kanlaon. At simula noon, Papa Jepoy, Namatay yung yung ulupong, Sigurado ka patay? patay.
Patay yung ulupong. Nakahiga na yung ulupong. Ano yung itsura? Pumulupot? Pumulupot. Nilagyan ba ng asin? Nilagyan ng asin. Tapos? Gumaganon siya, Nanigas, nangisay. Nangisay. Naging kulay violet. Naging kulay violet. Kasi kulay ano yan kulay, yung ulupong kasi, kulay pink yan Sigurado ka ulupong yan? Kulay... Parang bulati Kulay pink yung ulupong Wala pa ako nakitang ahas na nilagyan ng asin, sumayaw. Ang ganda na ng kwento mo, pare. Nangisay. Maayos na yung kwento mo Nung nilagyan ng asin, nangisay. Pare, bulati yan. Sa asin namatay? Namatay sa asin. Akala ko pa naman legendary. Oo. Tapos sa asin lang. Sinabuyan lang ng asin. Pare, di ahas yan. Bulati yan. Kulay pink, naging violet. Tapos, naging violet. Naging violet siya dahil nalagyan ng asin. Pumulupot. Saan pumunta? Sa lupa? Oo. Kita mo? Sabi pa, drawing po ng igat. At kaya pala tinawag na kanlaon yan dahil nga sa karangalan at kabayanihan nitong si Haring Kanlaon. Kaya sa kanya ipinangalan ito, Papa Jepoy. At simula nun, tinawag na siyang Bundok Kanlaon. Sabi, ang ganda ng kwento. Oo. Grabe. Napuksa nila ang ulupong talaga. Asin lang pala ang makakapatay dun sa ulupong na yan. Bulati yan. Drawing mo. Wala Wala tayong marker Barangay LS 97.1 Forever Number 1